Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Justin Normal. At ako naman si Edrey Pagkatipunan. At ako naman si John Mark Galina. At ngayong araw ay samahan niyo kami upang talakayin natin ang isa sa mahalagang aspeto ng Budismo. Ito nga pala ay ang right speech at ang right action. Una na nga dito ay ang right speech o tamang pananalita. Ito ay isang konsepto sa Buddhism na tumutukoy sa paggamit ng salita na may kabutihan at katarungan. Ito ay isa sa mga bahagi ng Noble Eightfold Path na nagtuturo sa mga tao kung paano maging matuwid at maging mabuting tao. Sa Buddhism, ang tamang pananalita ay nangangahulugan ng paggamit ng salita na hindi nagdudulot ng pinsala, kasinungalingan, panlilinlang o panlalait sa iba. Ito ay ang pagiging tapat, maingat at maayos sa pagsasalita upang mapanatili ang kapayapaan at harmonya sa isang lipunan. Ang konsepto ng tamang pananalita ay nagtuturo sa mga tao na maging responsable sa kanilang pagsasalita at magamit ito sa paraang makabuluhan at makatao. Ito ay nagpapakita ng halaga ng pagrespeto sa iba, pagiging totoo sa sarili at pagiging mapanagot sa mga salitang binibigkas. Ang tamang pananalita ay nagpapahalaga sa pagiging totoo at maingat ng bawat salita na binibigkas ng isang tao. Ito ay nagtuturo sa pagiging responsable sa pagsasalita at pag-iwas sa kasinungalingan, panlilinlang at panlalait sa iba sa pamamagitan ng tamang pananalita. Ang mga tao ay tinuturuan na magkaroon ng respeto sa kapwa at magamit ang kanilang salita upang magdulot ng kabutihan at pag-unawa. Sa pamamagitan ng tamang pananalita, ang mga tao ay tinuturuan na maging maingat sa kanilang mga salita, maging mapanagot sa kanilang mga pangako, at magkaroon ng paggalang sa kapwa. Ito ay isang mahalagang aspeto ng pag-unlad ng espiritualidad at moralidad sa Buddhism. Ang wastong paggamit ng salita ay nagpapakita ng integridad at kahusayan sa komunikasyon. Ito ay nagbibigay idaan sa mas malalim na pag-unawa at pagtanggap sa iba. Sa pamamagitan ng tamang pananalita, ang mga tao ay nagpapakita ng kanilang pagiging mabuting tao at pagpapahalaga sa moral na mga halaga. Ang susunod nga pala ay ang right action o tama o wastong aksyon ay tumutukoy sa konsepto ng pagkilos sa isang moral na tama o makatarungan na paraan. Ito ay nangangahulugan ng paggawa ng mga desisyon at pagpili ng itinuturing na etikal, makatarungan at ayon sa mga prinsipyo na katarungan at kabutihan. Ang tamang aksyon ay kadalasang gabay ng mga moral na halaga, prinsipyo at mga pamantayang etikal na nag-iiba sa iba't ibang kultura, relihiyon at prinsipyo. Sa etika, ang tamang aksyon ay kadalasang kaugnay ng mga teorya tulad ng utilitarianismo, deontolohiya, etika ng kabutihan, at moral na relativity. Ang mga teoryang ito ay nagbibigay ng mga balangkas para sa pagtukoy kung aling mga aksyon ang itinuturing na tama o mali batay sa iba't ibang kriteria tulad ng mga bunga, tungkulin, mga birtud o mga kultural na pamantayan. Sa huli, ang konsepto ng tamang aksyon ay tungkol sa paggawa ng mga desisyon na moral at matuwid, makatarungan at mapapakinabangan sa sarili at sa iba. Ito ay nangangailangan ng pagpapasya batay sa mga bunga ng ating mga aksyon, pagiging maingat sa mga etikal at prinsipyo at pagsusumikap na gawin ang tama sa moral na aspeto sa anumang sitwasyon. At kaming tatlo nga pala ang tumalakay sa aspeto ng right words at ng right action. Sana ay may natutunan kayo sa episode na ito at kami ay patuloy niyong suportahan sa aming pag-vlog. Sana ay may natutunan ulit kayo at stay tuned for the next episode. That is all and thank you.